Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Mukhang nagpapakilala sa iyo yung mga kaibigan natin dito sa building. It took us 55 minutes to get here? Parang wala si Ma'am Lily dito sa loob ng... Maulang araw po sa listeners ng Kwentong Takip Sinim. Maulang araw din po, Miss Anne. At sa team na bumubuo ng Kwentong Takip Sinim. Siguro naman po ay hindi na bago sa atin ang pag-ugnay ng mga lumang gusali sa mga kwento ng kababalaghan. Lalo na sa mga istrukturang hindi lang dekada o daang taon ang pinagdaanan, kundi naging bahagi rin ng isang madilim na kabanata sa kasaysayan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Leo. 28 years old at isang empleyado ng gobyerno. Newly hired lang po ako sa trabaho ko ngayon sa ahensya namin. Ang opisina po namin ay matatagpuan sa isang gusali na talaga namang makasaysayan. Alam niyo po ba yung Palasyo del Gobernador sa loob ng Intramuros? Noong panahon po ng Kastila, ang Palasyo del Gobernador ang nagsisilbing headquarters ng Gobernador General ng Pilipinas. Kalaunan, nang masira ito dahil sa isang lindol noong 1863, saka pa lang po inilipat sa Malacanang ang nasabing himpilan. Sa totoo lang, Miss Anne, ito pong kasalukuyang istruktura ay naitayo noong 1976 lamang. Bagamat hindi na ito ang orihinal na gusali, hindi pa rin po ligtas sa mga multo ng nakalipas ang nasabing building. Ewan ko ba, kakambal na po yata ng mga gusaling ito ang kababalaghang bumabalot sa buong Intramuros. Ito pong mga karanasan na ibabahagi ko ay nakalap ko mula sa pakikipagkwentuhan sa gwardya ng opisina namin na si Kuya Paulo. At sa kanya ko mismo nalaman ang iba pang mga istorya ng kababalaghan na minsang naganap sa loob ng Intramuros. Isang umaga po ay inagahan ko ang pasok sa trabaho. Nagmamadali po ako dahil nagbabadya ang pagbuhos ng malakas na ulan. Magdamag na po talagang umuulan noon. At bahagya lang itong tumila bago mag-alas 6 ng umaga. Mabuti na lang po at nakamotor ako. Kaya hindi problema ang traffic papunta sa opisina namin. Kaso, kung kailan malapit na, doon pa biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nakita pa ako ng gwardya ng opisina namin na si Kuya Paulo. Basang-basa. Good morning, Chief. Good morning, sir. Basa na kayo. Kaya nga po, inabutan ako kung kailan malapit na.
Buti na lang makapal-kapal tong jacket ko. Bah, di pa ako napagbigyang umabot. Okay lang yan, sir. At least maaga kayo nakarating. Kaya nga, pasok po muna ako ha. Sige lang, sir. Nasa 5th floor po ang opisina namin, Miss Anne. Noong araw na yon, ako yata ang pinakamaaga. Pero dinatnan kong bukas ang ilaw sa kusina ng opisina. At may nagtitimpla ng kape. Uy, may tao na? Kala ko ako na pinakamaaga eh. Good morning! Grabe, lakas ng ulan. Sarap magkape. Sino kaya to? Hindi sumasagot. Naka-headset siguro. Makapagtimpla na nga rin. Ang ginaw. Sakto, masarap magkape kapag Walang tao? Sino yung nagtitimpla ng kape kanina? Pucha! Dala po ng takot, Miss Anne, ay nagmadali akong lumabas ng opisina papunta sa lobby. Naisip kong doon na lang muna ako tatambay sa pwesto ni Kuya Paulo hanggang sa may dumating akong makakasama sa loob. Oh, sir. Bakit parang nakakita ka ng multo? Langya, Chip. Wala akong nakita. Pero may narinig ako. Wala pa palang tao sa loob. Wala pa, sir. Ikaw ang pinakauna. Ang aga mo kaya? 6:30 pa lang, oh. Bakit po? Yun nga din po ang alam ko. Kaya nga nagulat din ako kasi bukas yung ilaw sa may kusina. Tapos may naririnig po akong nagtitimpla ng kape. Talagang dinig na dinig ko yung paghahalo ng kutsara sa kape. Pumati pa nga ako ng malakas na good morning eh. Narinig mo ba yon? Tapos pagsilip ko kaya pala hindi sumasagot kasi wala palang tao. Narinig ko nga yon, sir. Akala ko nga trip mo lang eh. Ay nako, sir. Pero baka si Manang lang yon. Manang? Oo, sir. Mukhang nagpapakilala sa iyo yung mga kaibigan natin dito sa building. Multo ba yung tinutukoy mong Manang, Chip? Oo, sir. Pero huwag kang matatakot, ha. Mababait naman sila. Kapag ganun, batiin mo lang. Kaya tama yung ginawa mo. Pambihira. Palibasa, napakatanda na nung building na to eh. Ako, sinabi mo pa, sir. Alam mo, mas nakakakilabot yung experience ko dyan kay Manang eh. Bakit? Paano nangyari, Chip? Bago pa lang ako nandito, sir. Parang ikaw rin. Pero wala pa siguro akong 1 linggo nun. Nagkataon na may dumating na package para sa isang employee dito sa 5th floor. Pinasabay na sa akin paakyat. Walang tao sa opisina dahil weekend. Tapos ganito rin. Malakas yung ulan. Rainy season. Pagdating ko sa may itaas, may dinatnan akong matanda na nagwawalis. Siguro nasa late 50s yung edad. Ay, good morning po. Ipatong ko lang po itong package sa table ni Ma'am Lily. Tapos ang weird, sir. Kasi walis lang ng walis yung matanda. Hindi ako pinapansin. Iniisip ko na lang na baka mahina yung pandinig. Pero nung makalabas na ako at bumalik sa pwesto ko, napaisip ako na mabuti. Narealize ko na parang first time ko lang makita si Manang dito. Although ilang araw pa lang ako, sa kaunang duty ko ng weekend, nakakapagtaka naman na siya lang mag-isang nagjo-duty para maglinis sa loob. Di ginawa ko, sinilip ko uli.
Tapos, ano nangyari, Chip? Nawala yung matanda. Sinilip ko hanggang kusina, wala. Tapos may naririnig akong hakbang. Kahit ako lang mag-isa. Parang may sumusunod sa likod kong hindi ko nakikita. Kinalabutan ako Talagang nagmadali ako lumabas. Tapos hindi na ako pumasok uli sa loob. Kahit uwaw na ako, bumababa na lang ako para bumili ng tubig sa labas kaysa pumunta pa ng kusina. Grabe, Chip. Nakakatakot yun. Tapos mag-isa ka lang na naka-duty? Oo, mag-isa lang ako noon, sir. Tumatayo balahibo ko sa kinwento nyo, Chief. Sana naman wag umabot sa point na maranasan ko yan. Naku, sabi sa'yo, sir Ihanda mong sarili mo. Yun nga mga matagal na rito na paglalaroan pa dito sa Intramuros. Ikaw pa kaya na bago lang? Anong ibig mo sabihin, Chip? Kilala mo si Ma'am Lily, di ba? Dati kasi may isa pang empleyado rito. Yung pinalitan mo si Sir Jack. Close sila noon. Lagi silang sabay na umuwi. Nakwento nila sa akin one time daw, inabot sila ng alas 8 sa OT. Wala silang kamalay-malay na napaglalaroan na pala sila. Ang lakas ng ulan, Ma'am Lily. Paano tayo makakauwi nito? Kaya nga Uwing-uwi na rin ako honestly. Sigurin na ba natin? Sa akin okay lang. Okay lang din. May payong naman ako Ikaw ba? Makikisukob na lang ako sa'yo. Ayan tayo Ayaw kasing magbaon ng payong. May payong ako kaso naiwanan ko sa jeep Di congrats. Totoong malakas ang ulan noon. Naririnig ko rin naman mula sa lobby. Pero weird daw kasi paglabas nila walang ulan. Tuyo yung simento. As in parang wala raw dumaan kahit ambon man lang. Shit! Weird nga. Paano nangyari yun? Hindi lang yun ang weird na nangyari nung gabi na yun, sir. Ang weird talaga. Kitang-kita ko yung ulan kanina sa bintana Ako, kahit hindi ko nakita, narinig ko naman, sir. Hindi ko alam kung maa-amaze ako o kikilabutan. Siguro, iwas-iwasan na lang natin magpaabot ng ganitong oras next time. Oo nga Grabe yung OT natin Hindi ko rin kasi namalayan yung oras. Anong oras na po ba? 8:05 p.m. Pero okay din kasing ganitong oras ng uwi. Hindi masyadong traffic. Karaniwan kapag naglalakad ka papuntang sakayan, aabutin ka lang ng 10 minutes. Alam ko yan, sir. Although nakamotor ako, hindi naman din talaga ganun kalayo papunta sa sakayan Kaya nga kwento nila Ma'am Lily noon, nalibang daw sila sa kwentuhan habang naglalakad. Malapit lang bang dorm mo dito nung estudyante ka pa, Sir Jack? Oo, isang sakay lang, although pwede namang lakaran Kapag paubos na yung allowance, nilalakad ko lang. Relate ako dyan, sir. Pero ito honestly first time ko may experience to dito. Para tayo napaglaruan ng I don't know what to call it Parang illusion or something na parang Na maligno? Hindi naman, ma'am. Baka ma-offend yung mga spirits dito since hindi naman sila maligno. Di ka sure. Oh, nandito na pala tayo, sir. Paano? Oo nga, 9 p.m. na pala. Tawa tayo ng tawa, inabot na. Wait. 9 p.m.? It took us 55 minutes to get here? Ang labo. Ito 5 p.m. kanina nung nagsimula tayo maglakad Parang hindi naman ganun kahaba yung nilakad natin.
Yes, sir. It's the usual 10-minute walk. Same route. Sira ba tong relo ko? Imposible namang pati sa oras ng cellphone ko, ma'am, sira rin. Hanggang ngayon, misteryo pa rin yung experience nila na yun. Kinuwento nga nila rito yung sa opisina. Kahit si Ma'am Cara naniniwala. Paano? Kahit daw siya, na-experience siya yun minsan. Saka hindi na raw bago yun sa mga employees dito sa Intramuros. Grabe yun. Para silang nakulong sa ibang dimensyon. Ang cool pero ayoko maranasan yun. Ay, mas matatakot ka pa, sir. Kung ang mararanasan mo ay yung naranasan ko sa Fort Santiago noon. Fort Santiago? Ba, hindi na ako magugulat kung meron ding multo dun. Hulaan ko, nagpakita sa'yo si Dr. Jose Rizal? Di bali nga sana ako si Rizal eh. Oh, shit. O eto nga, sir. Doon kasi ako naka-assign dati. Medyo padilim na noon. Mag-aalas 6 na, sarado na yung Fort Santiago, syempre. May kasama ako noon na nagra-round din. Si Mark. Nag-iikot kami para magsara ng mga gate. Tapos napansin ko, may dalawang lalaki na nananakbo papasok sa loob. Galing sa Plaza Moriones. Ano yun? May mga tao pa? Psst! Mga kuya! Hoy! Nakaw, baka kanina pa yan. Di siguro nakalabas gawa ng ulan kanina. O kaya malamang mga pasaway na estudyante yan. Ito yata yung mga estudyante kanina eh. Teka nga, mapuntahan. Sige sir, mag-check ako rito sa kabila. Sinundan ko yung dalawa. Pinasok ko hanggang doon mismo sa loob ng Fort Santiago. Nawala na rin kasi sila sa paningin ko. Baka ako pumasok ulit sa loob. Sinilip ko sa Raha Sulaiman Theater, wala. Sa May Rizal Shrine, wala rin. Iniisip ko na baka nagpunta ron sa likod. Yung palikuron sa Rizaliana Furniture. Pagtingin ko, nakatayo silang dalawa ron sa may puting krus. Di sumigaw ako. Naku naman mga kuya, sarado na yung fort ah. Bakit hindi pa kayo lumabas kanina? Mga kuya, ba hindi kayo matinag ha? Lalapitan ko sana yung dalawa, kaso biglang tumakbo papunta sa dungeons. Nung mga panahon na yun, sir, sarado yun. Nagtaka ako kung paano sila nakatagos dun sa harang. Putya, sabi ko sa'yo, bigla akong kinilabutan eh. Gagi, Chip, pati ako kinikilabutan. Tingnan mo yung balayibo ko, naninindig. Ito pa nga ka mo, sir. Biglang may narinig ako ng mga sumisigaw. Parang humingi ng mga tulong galing sa ilalim. Doon sa dungeons nang gagaling mismo. Posible ako magkamali. Pambihira. Napatakbo talaga ako. Teka lang, Chip ha. Sabi mo, nakita mo sila nakatayo ron sa kulay puting krus? Oo. Tapos biglang tumakbo sa dungeons? Oo, hindi lang tumakbo. Tumago sila ron sa harang. Hindi ko na nga sinilip eh. Chip, hindi mga multo sa panahon ni Rizal yun. Mga multo yun ng panahon ng World War II. Kasi noong 1945, pagkatapos ng liberation ng Maynila sa gera, nadiskubre ng US Army dun sa dungeons na yun yung mga nabubulok na bangkay ng mga prisoners ng Japanese armies. Nasa 600 lahat yung na-recover. Shit, kinikilabutan na naman tuloy ako. Yan nga rin yung paliwanag sa akin ng isang tour guide na napagkwentuhan ko noon doon. Ayun nga yun, Chief. Tapos yung tinutukoy mong puting krus, yun yung marker ng mass grave. Dun sila mismo nakalibing. Nakakatakot. Sa totoo lang, ang ganda ng Intramuros. Lalo na yung Fort Santiago.
Pero napakarami pala talaga multo dyan. Pero Chip, kahit gaano karaming multo pa yan, sana wag matabunan nun yung aral ng kasaysayan natin. Kasi mayaman yung kasaysayan natin eh. Mayaman din sa multo? Mayaman sa multo ng kahapon. Para ipaalala sa atin yung mga aral ng nakaraan. Tama. Lalo sa mga nangyayaring ngayon sa bansa. Mas mahalagang silipin uli ng mga Pilipino yung history natin. Parang may naisip tuloy ako bigla, Chip. Ano yun? Huwag mo sabihin plano mo mag-ghost hunting. Hindi, Chip. Ang ganda kasi ng mga napag-usapan natin. Ganda ng mga kinuwento mo. Dapat i-share natin yan sa iba. Naisip ko, ano kaya kung ipadala natin to sa kwentong takip silim? Kwentong takip silim? Ano yun? YouTube channel yun, Chip. Nag-feature sila ng mga true stories ng kababalaghan at katatakutan. Audio drama. Astig yun. Saka ang galing ng mga voice actors. Para kang nakikinig ng mga classic na horror stories na radio program nung araw. Ah, talaga ba? May ganun pala? Oo, try mo makinig ng kahit isa lang muna sa mga content nila, Chip. Paano mo ipapadala yung story? Email. Pero may kaibigan ako na researcher sa kwentong takip silim. Kahit siguro sa kanya ko na ipadala yung kwento. Ay, sige sir, ayos yan. Tapos abangan natin. Good morning, Ma'am Lily. Good morning din. Kumusta po ang umaga? Okay naman ma'am, maulan. Marami na rin kaming napagkwentuhan ni Sir Leo. Nice naman. Sa wakas may makakasama na ako. Yan sir, may kasama ka na sa loob. Hindi ka na matatakot kay Manang. Kaya nga, Chip. O, paano? Pasok na rin ako. Magkakape muna. Nagkape na po ba kayo? Oo sir, pero baka magkape uli ako maya-maya. Sige. Kwentuhan ulit tayo mamaya ha. Sure. Maaga rin si Ma'am Lily 7:15 pa lang. Good morning, Kuya Paolo. Good morning, Ma'am Lily. Oh, bakit, Kuya? Sino yung... Chip, parang wala si Ma'am Lily dito sa loob ng... Oh, Ma'am Lily. Teka, paano? Aaminin ko, Miss Anne, lagi na akong kinikilabutan ngayon sa loob ng opisina namin. Kakatapos lang naming magkwentuhan ni Kuya Paolo ng mga katatakutan. Tapos, harap-harapan naming nakausap yung doppelganger ni Ma'am Lily. Napakahirap talagang ipaliwanag ng mga nangyari noong araw na yon. Pero I think kailangan ko na pong masanay. Lalo na't ito na ngang opisina na ito ang magsisilbing pangalawa kong tahanan. Napakaganda po ng Intramuros, Miss Anne. Kung natakot man ang ating mga listeners sa mga kwentong ibinahagi ko, sana'y huwag pa rin nilang iwasan na pasyalan ang mga lugar na nabanggit sa kwento. Lalo na ang Fort Santiago. Dahil napakaraming kwentong nakapaloob sa bahaging yon ng Intramuros. Doon din po matatagpuan ang Rizal Shrine na nagtatampok sa mga kagamitan at kwento tungkol sa mga huling araw ng ating pambansang bayani. Ito-take opportunity ko na po ito since sa Intramuros ako nagtatrabaho. Mensahe ko po sa listeners natin. Bukod sa makulay nating kasaysayan, naway ituring din nating yaman
ang mga aral na maaaring mapulot dito. Lalo na sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Sana'y sa halip na katakutan, unawain natin ang mensaheng nais iparating ng mga pumanaw noong panahon na dumaraan sa madilim na kabanata ang Pilipinas. Imbis katakutan gamitin sana nating gabay ang mga aral ng masalimuot na yugto ng kasaysayan na kung mauulit man ay di hamak na mas nakakatakot pa sa kahit na anong kwento ng kababalaghan. Hanggang dito na lamang po, Miss Anne. Muli, ako po si Leo. Nagpapasalamat po ako sa pagbibigay niyo ng chance na ma-feature ang mga napagkwentuhan namin ni Kuya Paulo sa napakaganda niyong channel na Kwentong Takip Silim. More power po sa inyo. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Tasan Hurem, Dimple, Annabel Salva, Mina Santos, Jemmy Rose Tabios, Steven Aranjuez, Mary Gold Senina, Grace Lapidante, RM Taroma, Lee Harvey. Sabi ni Tasan, magandang araw sa lahat. The best talaga. Nakaka-excite gumising araw-araw, lalo na pag-open ng YouTube may bagong upload agad. More stories to come. Sabi ni Dimple, favorite ko po talaga makinig sa KT at SB kahit ano pong ginagawa ko. Sa office, sa bahay, ligpit, hugas pinggan, linis, lalo po akong ginaganahan kumilos. Pati sa office po, tulad ng sabi ko, gusto po ng boss ko na nakikinig ako sa inyo dahil mas inspired daw po ako mag-design. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng Kwentong Takip Silim at Sitio Bangungot. Ito ang inyong lingkod, Miss Anne, nagpapasalamat.